Kamusta mga ka-insight? Sa video na ito, pag-uusapan natin ulit ang blockchain technology, ang sinasabing kakayahan nitong magbigay ng transparency sa pambansang pondo at kung gaano nga ba ito kahirap o posible bang mahack, lalo na kung gobyerno ang gagamit. Hindi ito video para manira, kundi para magbigay linaw dahil sa technology ang maling paliwanag ay mapanganib dahil makakapagbigay ito sa publiko ng false sense of security. Kamakailan, may lumabas na pahayag mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT kung saan binanggit na ang blockchain technology ay malabong mahack at sinabi pa na 101% hack-free at makakatulong upang masiguro ang transparency ng pambansang pondo. Bago tayo magbigay ng analysis at correction, mahalagang marinig muna mismo ang pahayag. Sir, kanina nabanggit mo yung about sa cybersecurity. Gaano po ka-hack-free itong blockchain technology po na to? Especially budget yung pinag-uusapan. Okay, yung blockchain naman was created by cybersecurity specialist. Kung babalikan nyo yung history ng Bitcoin, isa sa mga kauna-unahang blockchain na sumikat, encrypted na yan eh. At the same time, the systems themselves, hindi mo mababasa yung, well, makikita mo yung hash code, pero hindi mo ma-reverse engineer yung, yung content niya. So, and to date, right now, yung chain itself, wala pa akong alam na na-hack. Usually, ang na-hack yung mga surrounding systems around it. So, it's a cybersecurity first system. It was designed to be secure from the start. So, sir, safe sabihin hack-free po siya? Oo, so far. Oo. 100% po? 101. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit may mali sa paliwanag ng DICT. Mahalagang linawin agad. May mga bahaging tama sa pahayag na yon, pero may mga bahagi ring kailangang itama at linawin, hindi para kontrahin ang DICT, kundi para itama at maiwasan ang false sense of security na maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Totoo po na ang blockchain ay secure by design. Ginagamit nito ang dot cryptography, hashing, at distributed consensus. Dahil dito, mas mahirap baguhin ang records kumpara sa traditional databases. Pero mahalagang linawin ito ng maayos. Ang mahirap mahack ay hindi nangangahulugang hindi pwedeng mahack. Sa cybersecurity, walang 100% secure system, kahit ang mga banking system, military o space agencies. Sa aktwal na nangyayari, bihirang ang blockchain protocol mismo ang nahahacked. Ang mas madalas na nako-compromise ay ang mga applications, smart contracts, servers, wallets, at maging ang mga taong gumagamit ng sistema, hindi dahil hinak ang blockchain, kundi dahil ang tao ay naloloko, naiimpluwensyahan, nagkakamali, o nagiging entry point ng attacker sa pamamagitan ng phishing, fake access, o maling paggamit ng credentials. Kaya kapag sinabi nating malabong mahack, dapat itong samahan ng malinaw na limitasyon, hindi absolute na assurance. Sa usapin naman ng transparency, hindi lahat ng blockchain ay pare-pareho. Ayon sa mga impormasyong lumalabas, ang isinusulong na modelo ay consortium blockchain kung saan selected government agencies lang ang validators at sila rin ang nagva-validate ng transactions at data. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung iisa o magkakaparehong institusyon lang ang nagva-validate, saan papasok ang tunay na public transparency? Sa ganitong setup, may panganib na mauwi ito sa garbage in, garbage out. Kapag mali ang ipinasok na data, kahit blockchain pa yan, permanenteng mali pa rin ang lalabas. Blockchain does not automatically mean truth. It only means immutability of what was recorded. Kung ang layunin ay tiwala ng publiko, mas angkop sanang isaalang-alang ang isang hybrid multi-stakeholder permissioned blockchain. Isang disenyo kung saan may government agencies bilang validators at may independent non-government institutions bilang validators o audit nodes tulad ng mga sumusunod. Mga universidad, professional IT organizations, civil society groups, independent audit bodies at iba pa. Sa ganitong setup, hindi nawawala ang kontrol ng gobyerno pero may checks and balances. May independent verification at mas nagiging makatotohanan ang sinasabing transparency. Sa huli, mahalagang tandaan ito. Una, ang blockchain ay tool, hindi garantiya. Pangalawa, ang security ay design at governance, hindi press statement. At pangatlo, ang transparency ay structure at participation, hindi label. Kapag mali ang pagpapaliwanag, ang publiko ang nalalagay sa panganib dahil naniniwala silang ligtas na ang lahat kahit hindi pa.
Ang teknolohiya ay dapat gamitin ng may katapatan, linaw, at tamang expectations. Hindi sapat ang sabihing secure o transparent, dapat malinaw kung paano, hanggang saan, at sino ang nagbabantay. Maraming salamat sa panonood. Kung mahalaga sa inyo ang tamang impormasyon, tunay na transparency, at responsableng paggamit ng teknolohiya, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod.